with him. Stop and pop three. Ah! Kamusta kayo? Dating kabarangay Arvin Tolentino, ibang level na ang nilalaro sa PBA. Makakabalik pa ba ito sa Ginebra? Ayan nga ang pag-uusapan natin sa video na ito mga Cavs. Pero bago yan, consider subscribing to our channel mga Cavs for more Ginebra content like this. Tayo na't simulan. Grabe na nga ang pinapakitang laro ngayon ni Arvin Tolentino mga Cavs para sa kanyang team na Northport ngayong season. Siya nga ang tumatayong main man at go-to guy ng kuponan simula nang umalis ang dating superstar nila na si Robert Bolick. Nagsimula nga ito maging primary option sa opensa ng team sa PBA on tour kung saan ay minsan pa nga siyang pumutok with 41 points on 7 of 10 3-point shooting. Tumapos din ito na top 2 sa scoring sa buong liga at may 22 points at almost 7 rebounds average sa loob ng 7 laro lamang sa kabuuan ng exhibition tournament. At sa gumugulong na Commissioner's Cup nga ay nag-aala scoring machine ito sa pagbuhat ng opensa ng batang tier. Noong Nobyembre nga, Arvin put the league on notice matapos niya i-record ang kanyang bagong career high na 35 points with a very impressive 41% 3-point field goals at near-perfect 12 of 13 free throw shooting performance. Wow! At dahil nga sa pangunguna ng sweet shooting forward na nahirang na player of the week ng 2 beses sa kasalukuyang kumperensya ay currently above .500 ang Northport sa team standings at nasecure na ang kanilang playoff berth. Bago nga magtapos ang taong 2023, siya nga ang nanatiling top local scorer ng PBA with a per game average of 23.22 points on 36% shooting from beyond the arc with 82% free throw accuracy. Nakakamangha rin na siya lamang ang nag-iisang local player sa top 10 scoring leaders ng Commissioner's Cup habang pawang mga imports ang siyam na iba pa sa top 10. Ang galing! Ang galing! At ginagawa niya ang mga nakakabilib na bagay na to kahit pa madalas siyang off the bench bawat laro at ang kanilang import na si Venky Joyce ay nagpo-produce din ng monster numbers sa kanilang team. Patunay lang na nakikipagsabayan talaga itong si Tolentino ngayong import-laden conference. At talaga ngang Arvin is taking the league by storm with his well-rounded game ngayong season. Dahil bukod sa kanyang deadly 3-point shooting, ay dinagdag niya na rin sa kanyang offensive arsenal ang dribble penetration at post-up game upang maging inside at outside scoring threat upang makapag-create ng scoring opportunities di lang para sa kanya kundi pati sa kanyang mga teammates. Mayroon din sandamakmak na highlights ngayong conference si Tolentino kung saan ay naipamalas niya ang kanyang polished skill set tulad ng slick handles, insane footwork at maging ang kanyang athleticism tulad ng mga plays na to na miski ang mga commentators ay napapaganito. Grabe na rin ang binubuhos nitong effort mga Cavs sa depensa simula nang ito ay mapunta sa batang tier. Isang bagay na pinupuna sa kanya ng mga kritiko nang matrade ito mula sa Ginebra. Patunay lamang ang kanyang career season averages upang mapatunayan na talaga namang deserve niyang maging candidate for most improved at maging parte ng second mythical team sa nagdaang season na iginawad sa pagsisimula ng 48th season ng PBA. Kasalukuyan din nakabilang sa top 10 sa All-Star fan voting ang dating kabarangay na si Tolentino vindicating his All-Star worthy season. Dahil dito ay isa nga sa mga early favorites na local player upang manalo ng best player of the conference ay ang 6'5" Gila standout na mula sa isang pagiging spot-up shooter para sa Gin Kings ay isa na ngayong bonafide superstar. Ngunit nakadepende pa rin sa magiging performance ng Northport sa playoffs kung papalarin si Tolentino masungkit ang BPC Award dahil kailangan nilang makarating sa finals upang mangyari ito. Kilala kong kaliskis mo, oy! Samantala, sa tuwing makakaharap ang Gin Kings ay tila may ekstrang gigil at inspiradong maglaro itong si Tolentino upang makapagpamalas ng solidong performance hindi lamang sa opensa na natural na sa kanya kundi pati sa depensa na hindi mo naman masisisi sa kanya dahil ito ay lumalaro with a chip on his shoulder sa tuwing kalaban ng team na nag-draft sa kanya noong 2019 upang patunayan na napakalaki na nga ng iniangat ng laro niya. At baka sakaling pagsisihan ito ang pag-trade sa kanya. Well, marami nga talagang nagulat at nalungkot ng biglang na-trade ito kasama si Prince Capital at isang 2022 first round pick mula Gin Kings patungong Northport noong Setyembre ng 2022 upang ma-acquire ang electrifying forward na may mataas na potential na si Jamie Malonzo na isang two-way player din. Isang player na talaga namang pasok sa sistema ni Coach Tim Con. Ayon pa sa multi-titled coach, ay nakikita niya rin daw na magiging pundasyon ng future ng Ginebra ang 6'6" high-flying swingman kung kaya naman sumugal ang barangay na ipagpalit ang mabigat na mga assets, kasama ang isang promising young star na si Tolentino upang makuha si Malonzo. Ngunit di rin maitatanggi na naging malaki talaga ang kakulangan ng Ginebra sa outside shooting simula nang mangyari ang blockbuster trade na ito. Lalo pa at hindi pa rin nakukuha ni Von Pesumal ang kanyang kumpiyansa bilang kapalit nito as designated shooter ng team. Mabuti na lamang at si Justin Brownlee ang import ng Gin Kings noong Commissioner's Cup at Governor's Cup last season, kaya naman kahit papaano ay napunan ang malaking kawalan na yun at ngayong season naman ay mapalad na na-acquire ng Ginebra ang isa ring reliable outside shooter na si Maverick Ahanmisi upang tulungan ang Gin Kings ma-address ang kanilang 3-point shooting deficiencies. Samantala, kung tatanungin naman tayo mga Cavs kung sino nga ba ang nanalo sa trade na ito ay hindi madaling sabihin dahil parehong nag-benefit ang dalawang kupunan.
Ipagpalagay na lang siguro natin mga Cavs na kung pagbabatayan ang team success, ito ay Hinebra dahil nagkampiyon ito sa mismong conference nang mangyari ang trade na ito at sinundan pa ng isa pang finals appearance sa Governors Cup last season. Ngunit base sa individual achievement ay waging-wagi si Tolentino. Pero siguradong masayang-masaya rin si Jamie Malonzo kung nasan man siya ngayon. Sino ba naman ang player na ayaw mapunta sa Hinebra? Happy ah! At tila nga naging blessing in disguise talaga ang pagka-trade ni Tolentino para sa kanya dahil nabigyan siya ng minuto at kumpiyansang kailangan niya upang mailabas ang kanyang full potential at maging isa sa mga standouts among local players sa PBA sa nagdaang season na nagbigay daan din upang mapasama siya sa Gilas team na nag-uwi ng gold sa SEA Games at nagwagi rin ng historic gold medal sa Asian Games sa parehong taon. Sana all! Samantala, kung pag-uusapan naman ang tsansa na ito ay makabalik pa sa Hinebra mga Cavs, ay masasabi natin na hindi imposible ito dahil di naman lingid sa lahat na malapit ang Northport sa SMC at madalas itong nakikipagpalitan ng players dito. Yeah, boy. Ngunit wala pa rin kasiguraduhan ito mga Cavs kung magaganap ba ito at kung kailan ito mangyayari lalo pa at sa kasalukuyan ay may depth ang Gene King sa wingman position at maaaring isang serviceable big man ang mas kailangan nila ngayon upang patatagin pa ang kanilang frontline. Pero who knows di ba mga Cavs? Gustuhin na ni Coach Tim Con ibalik sa lineup ang prodigal son ng barangay na makakaprovide ng additional firepower para sa opensa ng Hinebra with more versatility and eagerness on the defensive end this time. Ngunit dahil nga sa kagilagilalas na season na pinapamalas ni Tolentino ay di rin maalis ang posibilidad na targetin din ang Northport Gunner ng iba pang SMC teams na San Miguel at Magnolia. Nagkaroon din ng rumors noon matapos ito matrade sa Batang Pier na maaari umano mapunta sa Beermen ang sharp shooting forward dahil ang team ay naghahanap ng isang batang shooter. Although, sa kasalukuyan mga Cavs, ay kung titignan ang roster ng iba pang SMC teams ay loaded din ang mga ito sa wingman position. Kung kaya naman maaaring may equal chance ang Gene Kings kung sakaling ilagay sa trading block ng Batang Pier ang kasalukuyan nilang superstar. Hindi sa pinapangunahan natin ang Northport mga Cavs tayo lamang ay nagbabase sa trend at sa kanilang history ng pag-trade ng mga marquee players. Not to mention, ang Batang Pier ay marami pang promising young players na maaaring nais pa nilang i-develop. Pero sa ngayon mga Cavs, ay maging masaya na lang muna tayo sa pamamayagpag ni Arvin sa liga and let's just hope that he can find his way back to Hinebra dahil tulad ko alam kong maraming Ginebra fans ang namimiss na itong muling makita na suot ang Gene Kings uniform. If you enjoyed this video, please like, comment and subscribe mga Cavs for more Hinebra content.